malamang hindi pa rin ho nagsisink in sa utak nitong si Tuta Soto na asiwang-asiwa na sa kanya ang sambayan ng Filipino. Akala ho siguro niya mga kasama niya lang ho dyan sa Senado ang buwisit na buwisit sa kanya. Ito ang ating pag-uusapan sa comment section. Kita nyo naman ho, atat na ho talaga itong si Tuta Soto na palitan itong si VP Sara. Sang-ayon ho ba kayo? Na kung sakaling matanggal itong si VP Sara, ang papalit sa kanya itong si Tuta Soto. I-comment nyo na ho yan sa baba. Kasi yan lang naman ho talaga ang katangi-tanging dahilan para makahawak ng pangalawa sa pinakamataas na pwesto sa bansa itong si Tuta Soto. Nakita nyo ho, umatras ho yan noong 2022 presidential election dahil hindi ho siya nakakana dito kay VP Sara. Para wala nang Sara Duterte tumakbo sa 2028 at kahit paano malamang sa malamang iniisip nilang dalaw nitong si Ping Lacson pumusisyon, kailangan nilang tanggalin at makisabwatan dito sa mga makakaliwa, mga taga-Malacanang, mga siraulo sa pamahalaan para tanggalin itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Siyempre, araw ng Biyernes ngayon, automatic na yan. Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan. Pero bago yan, pasadaan na ho natin itong si Tuta Soto. The Senate is always ready. Yeah. Kasi part of our job yan kasama sa rules namin yan. Meron din kaming approved rules of impeachment dati. It's still there. It's standing. All we have to do is ratify it again if ever we receive any articles of impeachment. Okay? Yan. Para sa akin concern naman, I am being briefed by some justices friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court pagdating sa rules of evidence at saka sa rules on criminal procedures. Yun ang pinakamahalaga lang naman sa Hindi. But nyo pa pag-aaralan yung rules on evidence, rules on procedures na yan? Politika yan Hindi naman hustisya ang hinahanap natin dyan. Pagka ba natanggal si VP Sara, makukulong siya? Hindi. Di ba? Magiging lang siya, perpetually disqualified sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan. Yun lang naman. Maliban doon, wala nang makukulong. Hindi ho siya makukulong. Kaya kung ako sa'yo, Tuta Soto, huwag ka na mag-aral. Paglapag ni VP Sara, guilty mo na kagad. Wala nang maraming cheche-bureche, di ba? Pambihira. Yun ang pinakamahalaga sa impeachment Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong magpapasa ng kung ano-ano sa iyo at sa court. And then yung rules on criminal procedures. Yun, I'm preparing for that, being the presiding officer. Now, whether I'm the presiding officer or not, sapagkat pagka-presidente ang ini-impeach, yung Chief Justice ang presiding officer. Still, as a member of the Senate and as a member of the impeachment court, you have to be prepared. Sapagkat hindi porke presiding officer, let's say yung presiding officer ay mayroong gustong i-sustain na objection, ayaw ng mga member. Ang member ang masusunod. Yung court ang masusunod, hindi yung presiding officer. So kailangan, as a senator, alam mo din dapat yung mga rules. As a senator, you must be aware of whether you're a lawyer or not, you must be aware of what is acceptable in rules of evidence. Yung mga gano'n. Kaya kahit regular senator ka lang, you must prepare in case there is articles of impeachment that reaches us. SP, nabanggit niyo po na may nagbe-brief na sa inyo ng mga justices, sino po ba yan? Pwede ba nating i-reveal? And kailan pa po kayo nag-start magpa-brief? Well, as of now, dalawang CA, dalawang taga-CA, saka isang taga-CTA. I mean, CA, Court of Appeals, Yes, sir. yung isa taga-Court of Tax Appeals. Huwag natin magitin mga pangalan at baka, di ba? Okay lang naman yun. Alam naman namin na yung magiging desisyon at kung ano man ang itatakbo, kung yung gusto ng presiding officer, alam natin na isang boto lang naman yan masusunod pa rin ang buong yung ika nga lahat ng senador, kung anong majority dyan, no?
Ang issue dito, yung presiding officer, bias na ngayon pa lang. Ngayon pa lang kitang-kita na natin yung pagpapakaso kay Marcos Jr. Paano tayo makakakuha ng parehas na pagkilate sa mga ebidensyang ilalatag, sa mga argumento ng magkabilang grupo, kung yung mismong presiding officer, kajaming nitong si Marcos Jr. Diba? Ang labo nun mga kababayan. Kaya kung ito tatanungin tumama na to, kung di nga lang diniklarang unconstitutional yung unang impeachment, baka na-impeach na si VP Sara diba? Ito't natato ito Diba? Ayaw niyang pa-archive, gusto niya pag-usapan, forfeit. Pagdating, i-forfeit mo kagad. Yan lang naman gusto niyo dyan Diba? Mabaling ang atensyon ng ating mga kababayan sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Yung baha, yung pagkasawi ng ating mga kababayan sa kapalpakan ng administrasyon. Wala, hindi natin pag-uusapan niya. Pag-usapan natin kung paano i-impeach yung 125 million, gayong yung bilyon ng ninakaw, nandun nagpapakasasa sa Europa. Kumakain ng kung ano-ano, winawaldas. Yun talaga, literal winawaldas. Kitang-kita natin sa lifestyle niya. Meron siyang jet, mansyon, meron siyang pasaporte sa ibang nasyon, di ba? Ganyan si VP Sara, meron bang ganon? Meron ba siyang jet? Meron ba siyang helicopter? Meron ba siyang mansyon sa Port Park? Wala. Pero siya ginigipit. Ang labo lang talaga mga kababayan. Kung po kayo nag-start? Kaya naman, nakikisama na. Kailan po kayo nag-start, sir? Noon? Siguro mga 2 weeks na. Mm-hmm. 2 weeks na. In fact, I had one yesterday. SP, ano ba? Briefing. Ako naman siyempre, basa ng basa. Tapos briefing kasi may mga bagay na hindi mo matututunan sa libro O basta nagkaroon ng impeachment na karating sa amin, ang isasuggest ko sa aming mga kasama, na I'm sure papayag naman sila, is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate legislative work, 9 a.m. to 1 p.m. Ganun din naman yung Monday, Tuesday, Wednesday namin talaga. And then, most probably, I will suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan niya as soon as possible, the fastest way possible. Unfair to the public and unfair to the person being charged. Unfair pambihira Anak ng toko Yung impeachment na pinakaabangan ng sambayan ng Pilipino, yung impeachment ni Marcos Jr. Ang ini-impeach nyo si VP Sara. Yung pinag-uusapan kay Marcos Jr., betrayal of public trust, pagkabangag niya. Di ba? Yung pagde-deliver ng billion sa kanya nitong si Zaldico. Sa pamamagitan ng kanyang assistant na si Jojo Cadiz. Yun talaga ang unfair sa sambayan ng Pilipino. Pero yung mga sinasabi mo na yan, walang unfair dyan. Fair lahat yan kasi ikaw papalit kay VP Sara kung sakaling matanggal siya. Yun naman talagang habol mo dyan, di ba? Kung bihira talaga tong si Tuta Soto. Re-recta ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho muna natin itong si Sen Dante. Napakahusay ho niyan. Sumusubaybay sa atin. Sana mas marami sila ngayon. Medyo malungkot lang kami ni Nelson. Wala yung isa naming kasama. Si Kuya Jen. Ano? Pero sisikapin namin mapaglingkuran namin kayo kahit na kami, kahit dalawa lang kami. Kahit wala yung ating expert political analyst. Sen, unahin na natin yung pinakamainit. Para... Bakit ba mainit? Kasi, Sen, kahapon pa namin ito dinidiscuss dahil sa viral ngayon at usap-usapan, yun daw hong statement ninyo dun sa nag-usap, may ini-interview ko sa Commission on Appointments ata ito yung isang official doon ng AFP. At doon daw po ay nabanggit ninyo na kung ganyan na lang ipamigay na natin ang Kalayaan Group Islands natin. At ito yung kinuha ng maraming mga matagal ng kahit anong sabihin nyo ay tutol sila. Sabi nga ni Jen, yan ang tawag ay personality bias. Ano mang sabihin ni Senador Dante Marcoleta ay tinututulan at sabi ay mali. Nagkaroon sila ng pagkakataon na putulin ng statement na yon at ngayon ay pag-usap-usapan na kayo daw, ang rekomendasyon ninyo
ipamigay na lang yung isla na yan na teritoryo ng Pilipinas. Talagang pipilitin na lang baluktutin eh, no? Alam mo, talagang marami ngayon sa ating mga kababayan yung bending the law eh. Bending the Ano? law, yan. Kaya dito pwede nating sabihin, bending the unclos. Pwede rin. Ang binabanggit mo ay nung humarap sa amin yung 35 members ng Armed Forces of the Philippines na confirmation nila. Ngayon, dahil sa 35 sila, karaniwan sa sistema namin, kung sino yung pinakamataas na ranggo sa kanila, siya yung magre-represent lang. So nagkaroon ako ng pagkakataon para kausapin sila tungkol sa namumuong usapin tungkol nga dito sa balitaktakan, palitan ng maanghang na pananalita between the Philippine side and the Chinese side, di ba? Sabi ko nga sa kanila, dapat maintindihan ninyo ito dahil kung sakasakali lang naman, nang dahil sa iringan na yan at patutsadahan na yan, baka nga lumaki yan, kung magkagyera tayo, kayo unang haharap. Ayun nga. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usaping ito. Di ba? Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala namang kako tayong pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan. 200 nautical miles from our archipelagic baselines. Kung susukatin mo naman, territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa makatwid yung ating EEZ at saka yung ating continental shelf, parehong 200 nautical miles from the baseline. Ano makakuha pwede nating pagdebatihan dyan? Wala. Kasi hasta talagang sa atin yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay ngayon 200 nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights. Kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun, Nelson, kasi yung katawagang West Philippine Sea ay dinefine ng ating mga batas. Tama. Nagsimula yun doon sa Presidential Decree 1596. 1596. At later on, inamyenda ng konti yan, ito yung batas natin na ating ginawa 2024, ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinakop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. Magmula kanya sa Luzon Sea, Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating territorial sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around the Calayan Island Group. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Sa mga PED, mas malawak kesa dun sa ating exclusive economic zone. Kasi yung Calayan Island Group, labas sila, doon sila sa tinatawag nating exclusive economic zone na 200 nautical miles lang. Ang totoo niyan, yung napakaraming features na yan sa ating sa mga mapa, nandyan na sila sa high seas. Kaya nga, tinatanong ko sa kanila, sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko maalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko . Ang sinasabi ko,
yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi niyo, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa dinefine doon ang... Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Opo. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong maatake sa akin. Kahit ano pang gawin ko, mga atake ang mga yan eh. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit ano sabihin mo, sarado ng mga utak. Medyo, hindi naman marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ka ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantala kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, ano ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pangkaragatan. Na pinagkasunduan ng mga... Ang pinag-uusapan bansa. lang natin dito ay karagatan. Yes. Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga isla. land features. Meron tinatawag na shore, may tinatawag na island, merong mga rocks, may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Calayan Island Groups, mga land features yun eh. Apo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, tapos sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po. Hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ. Hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay... Nandun sa na atin. yun eh. Nandun na yun. Opo. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi, merong mga bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sana'y nandun. Katulad ng halimbawa, nung Mischief Reef, ano? Opo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Pagka- Anong ibig sabihin niyan Pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa ang China, ito masasabi ko ng diretsa, para lang masabi nila, kahit si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po. Yung LTE is low tide elevation. Apo. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ang decision niya. Sabi niya, low tide elevation yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit palaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter ng nature ng feature na yon. Na low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun. Dahil ang low tide elevation ay hindi nagge-generate ng... Kahit ano wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Ayun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag ka nag-high tide, hindi naman na siya nakikita.
So wala, kumbaga sa natural na Sa low pag-usap, tide nga, halos hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Ayun, dahil nakalubog. Kaya nga, maritime lang eh. Kaya Maritime hindi- tubig. Ay, hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo kang pwede i-claim teritoryo. yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yun. sa Pilipinas yun. Oo. Kailangan lang. Kaya lang, hindi nababanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman, yung patotsadahan sana eh. oo. Kaya lang, nilakihan nila kasi isina ko, pati isi kasi pinag-usapan eh. Kaya lang yun, Sen, ang problema, mayroon silang occupant dun eh, naka-occupy sila dun eh. So, dapat, wala sila dun talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh. Isa pa, Apo. yung ayungin. Ayun yung shoal. Oh, yung insyol, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sakop pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Oh, Sierra Madre. Yung Basta meron tayong isang lumang-luma. Yung barko, BRP Sierra Madre. Oh, tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, oy, dito Occupied amin natin. ito, occupied namin ito. Kahit na yun eh, nasa loob ng ECC, kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang ganun, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon. Oo. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan, yung mga features. Opo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9 dash line dyan. Malinaw na yung iisa na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan ha. Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mischief Reef. Walang ganun. Walang ruling kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Land features. Opo. Land features. Yun ang nagiging problema. Bao de Masinloc. Bao de Masinloc is a rock. Base din sa arbitral ruling Oo, naman, no? dahil sa rock siya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot, Oo, no? so, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Kasi, Pero mag-o-overlap siya sa sarili mong ECC. EEZ. dito nagkakaroon ng problema, Sen, ano? Yan nga yung problema. Ngayon, ang hindi naintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunuan na marurunong. Ako naman hindi ako nagmamarunong eh. Opo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, na mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. Katulad ng isang profesor dyan sa UP. Wag na natin Wag na natin yan. Nagkataon lang na maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan admiralty issues lang eh. Yung mga barko, yung mga shipping lines, Apo. ano yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Aha. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi ninyo ko kayang sakta na nasasabihin nyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. Ako naniniwala ako ang mga Pilipino pagdating, lalo na pagka nabibigyan natin sila ng pagkakataong timbang-timbang nila yung pangyayari, maiintindi na sila yung final referee dito eh. Sila ang final arbiter Taong bayan. kung alin ang talagang maliwanag ang pagpapaliwanag. Di ba? Hindi yung kinakailangan palabuhin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung UNCLOS. Yung UNCLOS, nung pumirma tayo dyan, kagaya din ng China, meron tayong reservation. Aha. At yung mga reservations na yan, pumasok doon sa kalipunan ng mga provision ng UNCLOS. Ano yung reservations na yan? Reservation natin. Meron pala tayo. Sabi natin, hindi ka pwedeng mag-rule kapag ka merong issue ng territory. Ito nga yung mga land. Okay. Meron pang isa. Pagka merong delimitation. Ano yung Halimbawa, pumasok yung territorial waters. Opo. Delimitation yun. So, hindi ka pwedeng magpasya doon. So, anong pinasyahan lang
Actually, ang pinasya lang ng tribunal, kung ano yung hiningi natin. Nalaman mo yung ating petition sa arbitral tribunal, 2012 yata yun eh. Isa lang ang hiningi natin. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9 dash line ng China, kanya sinakop pati yung aming west, pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9 dash line. Yun lamang. Wala nang iba. At yun yung sinabing hindi naman talaga dapat yung 9 dash So, line. sinabi ng sabi ng tribunal, China, alisin mo kanya yung hindi natin kikilalanin. We will nullify the 9 dash lines because they're not even the basis of your historic rights. Wala. Okay, yun lang ang pasya. Opo. Pero dahil may reservation doon, hindi naman pinasyahan ng tribunal, China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Kasi hindi dyan jurisdiction yun. Na-occupy. Yun ang nananatili Na problema. na problema natin. Opo. Na dapat sana pinag-uusapan, hindi yung patot sa dahan. Pwede naman, halimbawa, nung magkausap kami, ito ulitin ko lamang, nung magkausap kami ng ambassador ng China, pinaliwanag ko sa kanya, siya rin nagpaliwanag, talaga ka akong pinakamabuti, nag-uusap tayo. Yun nga kanya yung gusto ko eh. Sabi ng ambassador, tulungan mo nga ako kanya na lahat ng mga department secretary sana kung po pwede makausap ko, sabi niya, lalong-lalo na ang Department of National Defense. Opo. O tingnan natin, sabi ko, kung magkita kami ako ng ating secretary, kasi ano ko yan province mate ko yan eh. Natuwa pa nga siya nung malaman niya pareho kaming taga-Tarlac eh. Ni Secretary Gibo. You mean he's your province mate? Yes, sabi ko. He is my friend. Ay, sabi niya, pwede kayang kahit na tatlo lang tayo, over a cup of coffee, parang ano lang. So, nag-i-initiate pa nga yung tao. Sabi ko, tingnan natin. Sulatan mo ako para ka ako malaman niya na talagang gusto mo rin makipag-usap sa kanya. What if I text you? Sabi niya. Oh, good, sabi ko. Hindi pa ako nakakalabas doon sa embassy, tinext niya na ako. At yung text message na yun, ibinigay ko sa Secretary of the Department of Foreign Affairs. Ayun. Para sa ganun, formally, maibigay din kay Secretary Gibo. Yun yung right channel. Anong doon? Sinasabi pa pro-China tayo doon? Sa maliit nating magagawa, baka sakali, meron tayong may contribute na ikaayos nung hindi pagkakaunawa ng dalawang bansa. Tama po. Sino hindi nakakaintindi rito? Kasi Sen, ang hindi naintindihan ng iba, yung exclusive, yung word na exclusive sa exclusive economic zone, hindi Ulitin po. yung word na Nabubulol ka. exclusive sa salitang exclusive economic zone ay hindi naman talaga ibig sabihin sa tingin mo kasi parang ikaw lang dun hindi walang dapat na pumunta dun. Kung wala sanang land features na merong iba-ibang claimants, Ayun. okay na yun eh. Opo. Ideal sana yun eh. Ay, ideal. Nagkataon, isip-isipin mo naman, ang Vietnam, Ang pinakamarami yan. ang pinakamarami, 22 yata. Opo. Ang China, siyam. Ang Pilipinas, siyam. Ang Malaysia, 4. Aha. Dito nagkakaroon ng problema eh. Ideally, at kung lahat wala... yun, Sen, nasa sakop ng ECC. Yung iba, nakakalat dyan eh. Nakakalat nga eh. Ngayon, yung iba namamanage, yung iba hindi. Apo. Di ba? Kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, kung wala sana itong mga teritoryo na sinakop ng mga claimants, Exclusive talaga sana. exclusive talaga yun. Pero sa technical na pangyayari, dahil sa pagkakasulat ng UNCLOS, kaya sinabing exclusive, talagang atin yung Atin tubig, lahat. yung maritime rights. Yes. Yung exclusive economic zone, kasi limitado lamang yun. Kasi kailangan malaman ng mga kababayan natin, yung ating exclusive economic zone, tubig lang ito eh, rights sa tubig. Opo. So ano-ano ang karapatan mo tungkol dito? May karapatan ka na sa exploitation, exploration, conservation, development, restoration, Pati sa pangisda. development, ganyan-ganyan. Pangisdaan. So both living resources and non-living resources. Basta dati yung tubig. Hanggang doon lang. Pero yung territorial sea, Ayan ang problema. talagang walang makikialam sa ito. Dito pwedeng makialam yung iba, makipag-kontrata ka, ganito. Exploration eh. Development, exploitation. Pero yung territorial sea,
Ito parte ng ano mo ito, parte ng teritoryo mo. Kaya ang tawag territorial sea. Aha. Ito yung hindi masyadong naiintindihan ng mga kababayan natin na napakasimple lang. Pero sabi ko nga sa'yo, merong isa dyan na Associate Justice na retired. Ang buong akala niya, yung exclusive economic zone, parte ng ating territory. Ngayon lang niya siguro nalaman. Aha. Kaya ngayon, hindi niya maikurba yung dati niyang paniwala. Ngayon, pinipilit niya. Oho. Pinipilit niya ngayon eh. Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Doon sa isang desisyon niya, sa pag-aakala niya ng exclusive economic zone ay parte ng ating territorial sea at teritoryo ng Pilipinas, ginibap niya yung napakalaking lawak ng ating territorial sea. 242,000 square nautical miles. O nautical miles. Aha. Square miles. Opo. Nawala sa atin. Nawala sa atin sa pamagitan ng pagsusulat niya ng desisyon. Kasi sabi niya, di baling nawalan tayo ng 242,000, nag-gain naman tayo sa exclusive economic zone. Hindi niya alam ng exclusive economic zone, gaano man kalawak yan, hindi parte ng ating teritoryo. Yun ang pagkakaiba. Yun kahit saan, kaya mo may paglaban yung territorial sea. Walang makikialam sa iyo doon. Dominion mo talaga yun. Aha. O, kaya ko lang nalaman na gano'n, kaya pala siya gano'n magsalita dahil hindi niya naintindihan, mulat mula pa eh. Akala niya territorial sea yun. Hindi. Exclusive economic zone. Akala niya parte ng territory. Isip-isipin mo naman. Kaya natin sinasabi noong nabanggit natin yung tungkol doon sa apat nating teritoryo na ngayon ay hawak natin, ano? Doon sa Kalayaan Group of Islands, dalawang klase ng isla doon o kaya land features ang kine-claim natin. Yung kine-claim natin pero hindi natin occupied, halos 15 yon. Madami pala. Ano? 15, halimbawa, yung Pugadlawin, merong Trident, merong Lisyol, merong Zamora, may Ito Aba, Burgos, Gomez, Discovery Reef, Kagitingan, Dagohoy, Hison, Gitna Reef, Silangan Reef, Calderon, Kanluran. At iba pa, 15 lang ibibigay kong halimbawa sa'yo. Kine-claim natin ito pero hindi natin occupied. Kasi yung Ito Aba, Taiwan na Oo nga, kaya, pero claimants tayo. claimant pa rin tayo. Pero meron tayong 4 na features na tayo nagke-claim. Ito yung Parola, ito yung Kota, Lamkian, at Pagasa. Opo. Ito yung nandito tayo ngayon. O ngayon, sabi ko doon sa mga armed forces, dapat kasi malaman ninyo ito na dahil nga sa definisyon ng West Philippine Sea, isinama ka ako yung Pag-asa Island. KIG, Kalayaan Island Group. Kalayaan, Na magkakalayo yun, sabi kong ganyan. Sabi ng tribunal, China kanya, ikaw, wala kang karapatang ituring yung Spratlys na yan. Ang Spratlys kasi, tinatawag ding Spratly Islands. Yung talipunan ng mga land features. Mula doon sa Spratly Islands, merong isang Spratly Island. Manliit. Oo, baka ma-confuse na naman. Ano? Sabi niya sa China, kasi ang China, alam mo ang ginawa ng China? Lahat ng features ng Spratlys, tinawag niyang Nansya Kundao. Okay. Nansya Kundao, sabi niya. Matagal na panahon na ito. Ang Nansya Kundao, ang ibig sabihin niyan, yung entire Spratly Islands ay yun ang kanyang ibig sabihin. Isang buo. Isang buo kanya, but without drawing basic lines. Pero kinonsider niyang isang group of islands o kaya offshore archipelago. Ayun niya. Yun ang ginawa niya. Pero matagal na niyang nasabi yun. Sabi niya, group of islands. In 1958, doon niya lang sinabi na, do-drawingan ko ng ano yan, sabi niya. Ang linya. Sa 1958, sinabi niya, do-drawingin ko yan. Para masakop nila. Oo, pero hindi pa rin niya na-drawingan. Hindi na natin alam kung bakit din niya ginawa. Ngayon, sabi ng tribunal,
China, wala kang karapatan na drawingan mo yan. Aha. Bakit? Sabi niya, hindi ka archipelagic country. Ang ibig sabihin, Kasi continental state ka. isang buong bansa siya. Nasa Malaki. continent siya eh. Kontinente. Continental siya eh. Ikaw naman Pilipinas, pwede sana nga niya, archipelagic ka eh. Oo. Only an archipelagic country Can claim doon. hindi, makakagawa ng isang group of islands. Kasi nga, Ang problema niya, sabi niya, but you are not allowed to do this. Bakit? Because, Lapit naman sa Palawan hindi ka, dahil sa pagkakalayo kasi niya, yung distansya. ng distansya, you do not meet, sabi niya, the requirements of land to water ratio. Ang ibig sabihin. Malalayo eh. So sa kanyang panulat, dapat hindi masyadong malalayo. Ibig sabihin, dapat at least mas maraming lupa. Doon Hindi, sa isang grupo. magkakalapit Yes. dapat para maging grupo pa. Kasi sa layo niya, sabi niya, Parang- you do not meet the requirements of land and water ratio. Masyadong hiwa-hiwalay. And therefore, the distances between points. Kasi magkakaroon ng Hindi ka pwedeng, halimbawa, distortion. sabi natin sa geometry, 2 points determine a straight line. Yes, oo. Pero pag ang straight line, magmula rito hanggang doon, sabi nga sobrang masyadong malayo, dapat magkakaano. Kaya hindi rin tayo pinayagan. Opo. At saan nakasulat sa arbitral award yun? Kailangan basahin ng justice na yon. Yan bang binabasa niyo? Yan yung nakasulat sa arbitral ruling? O kaya nga sasabihin ko sa kanya, Mr. Justice, kung nakikinig ka sa akin, basahin mo yung paragraph 574 Opo. ng arbitral award. Kasi ano yun eh. Mahaba yan. Yung prohibition naman sa China, basahin mo yung 573. Ibig sabihin, Sen, pareho tayong pinagbawalan. Pareho tayong pinagbawalan kaya hindi mo ma-include yun as a group kasi kaya natin tinangka yung ganun na magawa mong isang group na yan para mapalawak mo yung para makagawa ka ng exclusive economic zone. Bawal. Nananatiling nasa high seas. Opo. Paano ka ngayon makakagawa ng mapa ng West Philippine Sea pag isinama mo yung Kalayaan Island Group? Kaya hanggang ngayon, pinipilit ko, hinahamon ko sila eh. Hindi nila magawa, alam nila hindi nila magagawa, kaya pinipilit na. Ba't niya pinipilit ang coordinates? Meron ng coordinates eh, kaya ang exclusive economic zone. Tingnan, babalik sila sa exclusive. Hindi naman exclusive economic zone pinag-uusapan na West Philippine Sea. Pinipilit mong i-drawing kasi eh. Mangangailangan ka ngayon ng mapa na i-deposit mo sa opisina ng UN Secretary General. Sabi naman ng aking kaibigan mo rin, Naisubmit na daw eh. sabi naman ng aking kaibigan na si former Senator Tol, Oo. nakagawa na tayo. Submit na. Oo. Disinformation yung wala pang nasasubmit. Disinformation kanya. Senator Tol, baka nagkakamali ka sapagkat ang naisubmit nyo ng mga mapa at mga charts ay intended for the extended Continental shelf. continental shelf. Na ang layunin ay Yung pag Sa Benham Rise. Sa Benham Rise at saka sa part ng South China Sea. ayun. So wala pa itong West Philippine Wala Sea. yung tungkol sa West Philippine Sea. Kasi nga, sa takot nila siguro na hindi nila pwedeng ikurba doon sa para masakop natin yung Kalayaan Island Group. Hindi ka papayagan. Ibig bang sabihin nito, Sen, yung arbitral ruling ay parang in a sense merong maganda sa atin pero meron din hindi maganda. Oo, ang maganda sa atin, yung ating pinapangarap na alisin yung 9-dash line. Nawala. One. Oo. Pero meron siyang kaakibat naman na ruling na China kanya at saka Pilipinas, kayong dalawa, hindi nyo rin pwedeng Angkinin yung i-regard itong mga features sa Spratlys at na parang isa lang. isang group of islands. Isang teritoryo. Hindi nyo magagawa. Kasi nga, ikaw continental shelf ka, ay continental state ka. Ikaw naman, archipelagic ka lang. archipelagic ka, pero mababiolate mo yung ratio between land and water at saka yung distance between points. Masyadong malalayo. Masyadong malalayo. Napakahirap bang intindihin yun? Kasi noong before the arbitral ruling, ang pananaw nga natin dito ay isang buong isla to, Sen. Ang gumawa kasi niyan, si Pangulong Marcos Sr. Yung PD 1596. Oo. Opo. Pangulong Marcos, PD 1596. Nilagyan ng box.
Binax niya. Sa mapa, may box. Believe ka rin di ba? Isip-isipin mo, wala pang UNCLOS Naunahan, no? Wala pang UNCLOS, naisip niya ng i-box Oo. yung Kalayaan Island Group. Para wala na makapasok. Oo. Pagkatapos, O, nung nagpa-arbitral tayo, Teka muna. sige. Di 1978, Apo. naisip niyo, dinabox natin. Ang ganda. 1982, pinag-usapan dapat magkaroon ng UNCLOS. Ayun, yung UNCLOS muna. Nag-uusap pa lang, 1982 UNCLOS muna. Kailan nagkaroon ng kaganapan ng UNCLOS? 1997. Ang tagal pala, no? Ngayon, sana man lang kung sino representative natin nung pag-usapan yung UNCLOS. exclusive economic zone. Dapat hindi sila pumayag sa 200, ginawa sana lang 300 para nasakop natin yung KIG. Dito ba nabuo yung 200 nautical miles na? Nung may UNCLOS na nga, 1997 yun eh. Ayun. So, Baka nakikinig yung UP professor at saka yung ano ba yun? Yung Associate Justice. oo. So, ibig sabihin na Kulang nga eh. Nasa 200 ka nga eh. Humiwala Yung 200, considered na high seas na kasi yun eh. humiwala yung Para hindi tayo magkaroon ng pagkakamali at hindi tayo makalabag sa UNCLOS. High seas na kasi yun eh. Tingnan mo pag-alis ko nga doon sa CA, nile-lecturean ko nga yung Army eh. Yung 35. Pero Sen, bago nyo ituloy, kasi baka naman sabihin, pero nananatili na atin yung Kalayaan Island na sasakupan Tayo nga natin. occupied doon eh. Tayo nandun. Tayo nga. Ang problema nga lang kung paano mo isasama sa West Philippine Sea map. Papachi-pachiin mo lang. Kung papayagan ka. Yun sana ang gawin nila. Makipag-usap sila. Kung paano remedyo. Hindi yung gagawa. Sasabihin nila, naggawa na sila ng mapa. May mga coordinates. Nasaan? Oo nga, no. So, yun pala ang pagtatalo dun sa Kalayaan Island Group. Pinipilit niya kasi. Tingnan mo ngayon sinasabi nila Administrative Order number 29. 2012. Apo. Anong sinasabi ng Administrative Order 29? 2012 pa yun. Ikaw na MRIA ka niya, gumawa ka na ng mga mapa. Yan. In consultation with the Department of Foreign Affairs, Aho. isubmit na ninyo para West Philippine Sea, i-notify ninyo lahat ng mga relevant international organizations including the International Hydrographics Organization. Bakit? Para sa ganun, yung West Philippine Sea maitala doon sa S-23. Ano yung S-23? Apo. Ito yung patalaan ng mga dagat. Okay. Para, alimbawa, pag tingnan mo yung S-23, tingnan mo yung South China Sea, nakalagay 6.1. South China Sea, hindi pag-aari ng China yan. Yun tawag lamang. Yun lang ang pangalan. Yun lang ang katawagan doon sa bahagi ng In reference sa China. karagatan na yun. Dahil nasa south ng China siya. Kung sino man ang gumawa nun, bahala na sila sa... Basta ito is South China Sea ang pangalan. Bakit 6.1 ang nakalagay? Ibig sabihin nun, Chapter 6.1 nung S-23, doon mo makikita yung coordinates ng buong South China Sea. So makikita mo doon. Ngayon tayo, gusto nating ipatala yung West Philippine Sea. Ganon din ang gawin natin. Ayun. Para siguro merong baka 9.1 naman tayo. Kung saan siya ilalagay. Kung siya ilalagay. Para magawa mo yun, yung steps gawin mo eh. Yan mo yung coordinates. Tapos sasabihin na hindi raw mahalaga yung coordinates. Paano may tatala yung mapa mo? Palagay mo, Dante. nag-uusap kayo ni Jen Subarjaga, kahit wala siya, para madaling maintindihan. Ikaw ang piloto. Nagmamaneho. Ikaw ang piloto. Tubig ano? Hindi, yung pinag-uusapan lang natin. Sabi pa muna tayo. Hindi, sa ano? Sa dagat mo, para sa mas madaling intindihan. Dagat. Ikaw ang, anong tawag doon? Kapitan. Ikaw ang kapitan. Apo. Nakikipag-usap ka doon sa yung sa maritime Yung sa control. Kumbaga sa aeroplano may control tower. Sabi nung kausap mo doon sa maritime control. Si Jen Kunwari yun. Wilson, nasaan ka na? Sabi niya. Nandito na ako sa West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea, wala akong nakikita rito. Nag-aaway kayo eh. Dahil wala sa mapa eh. Ayun. Gusto ko rin magkaroon ng ganun nga eh. Hindi yung tayo lang ang gumawa. Dinipine natin sa batas natin. Hindi naman natin maipatala. Pinipilit nila na meron ng mapa. Ba't hindi nyo mailagay doon sa
doon sa patalaan kung talaga meron kayong mapa. After 17 years, hindi pa nyo maipatala. 17 years yung 2012 eh. Sinabi niya, NAMRIA, DFA, ipatala na ninyo yan. After 17 years, bakit wala? Doon pa lang yata sa Hindi nga, tinatanong kita, bakit hindi nyo mailagay doon mismo, para sa ganun, pag tinignan mo yung South China Sea, meron ding 9.1 West Philippine Sea. Ayaw mo ba makita ng ganun? Mas maganda meron. Mas maganda meron. Mas maganda po. Oh, ba't sinasabi nila ngayon hindi kasi naghahanap kasi ng coordinates eh. Hindi siya dapat ang coordinates, nandun na eh. 12 miles ka. Hindi yun ang pinag-uusapan. Yung hanapan mo ng coordinates para maipatala mo yung mapa mismo dito. Doon kayo nahanapan. O Pero kahit wala yung coordinates, kasi dito nila binabali eh. So dahil ba wala coordinates, hindi na sa atin yun? Parang ganun nila binabali saan eh. akala ko ba magpapatala ka muna? Oo. Di mo mas maganda para kumbaga may titulo ka eh. Dala-dala mo yung titulo ka eh. Ganun ka importante yun. Ba't ba ayaw mong bigyan ng... Bakit ka mananangan doon sa argumentong kahit na walang coordinates, atin naman. Ano mga sa atin? At saka... hindi mo nga ma-define ang hangganan ng sayo eh. At saka pinagmumulan pa ng pagtatalo yan eh. Para nga, officially, masakop mo nga yung Kalayaan Island Group dahil nakaano tayo doon eh. Atin yun eh. At saka malayo-layo eh, no? Atin yun eh. Ba't hindi mo ngayon gawin, official, isama mo na, kasi dinefine na natin eh. Dinefine na natin sa batas natin eh. Ngayon, kaya tayo naglalagay ng mapa, sinasubmit natin mga charts, mga mapang kakailanganin, including the coordinates, to inform the whole world na meron tayong balak na ipatala sa patalaan ng pandaigdigang karagatan. Hindi ba ikaw, sa local na batas na lang natin, merong magulang na namatay na yung magulang, naiwan ng mga properties. Ayan. Meron silang extrajudicial settlement. Bago payagan ng korte yun eh, o ng magpapublish ka eh. Ipaalam mo sa buong Pilipinas kasi baka merong creditor dyan para maproteksyonan lahat. Ganon din yun. Para sa ganon, lahat ng mga bansa na merong interes sa pinag-uusapan, makapag-object sila kung walang nag-object, okay. O itala na natin ang West Philippine Sea. Hindi ka pa masaya? Maganda, may ganun nga. Oo, sa wakas eh. Andun na yung West Philippine Sea. Gano'ng mang kaliit? Ba't ba ayaw ninyo? Ba't palagi nyo sinasabing, ba't naghanap ka pa ng coordinates? Ba't nga hindi? Hindi ba? Kung mas bibigat ang ating claim kung magkakaroon ng coordinates, bakit hindi? 'Di ba? Parang ano lang ho yan eh, parang lupa eh. Lahat gagawin mo, 'di ba? Para talagang masolidify mo yung claim mo dun sa mga kunyari, meron kang kasulatan, meron kang titulo o kung ano man, 'di ba? Kung ano man yung makakapagpatibay ng iyong claim sa mga pinagtatalo ng ari-arian, ay talagang lahat ng pwedeng gagawin mo dapat yan. At yan ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Masasaktan ba tayo kung ipapatala na natin na yung bahagi ng karagatan na yan, ang tawag West Philippine Sea. Kung saan nga ba yung tinatawag na West Philippine Sea, yung mga coordinates, para ika nga malinaw, hindi lang sa Pilipinas. Atin kasi yun, pagka tayo nag-uusap-usap atin. Pero pagka meron ng ibang mga nasyon ng meron din silang ibang claim. Ang sinasabi ko ni Senator Rodante Marcoleta, para mas tumibay yung claim natin, yung arbitrary ruling, wala yun. Walang magi-enforce noon, walang magpapatupad noon. Kung hindi tanggapin ng mga meron ding claim dyan sa West Philippine Sea o dyan sa South China Sea, ang tawag ko talaga dyan South China Sea, hindi West Philippine Sea. Yun ang realidad. Sa mapa, sige. Okay, maganda. Napalagay nila sa Google Map na West Philippine Sea na yan. Pero sa pandaigdi ang mapa na sinusundan ng mga... Hindi naman yung sa yun, pribado o may-ari ng mapa na yun. Hindi naman pangdaigdigan yung mapa na yun. Yung pangdaigdigang mapa, kunyari, Indian Ocean, South China Sea, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, doon natin ipapatala na West Philippine Sea ang pangalan ng bahagi ng karagatan na yan. Ang di natin maintindihan, ba't sa bagay, dilawan at tingklawan nga pala. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Palakpakan natin ito si Jen. Husay.